Pagdating ni Tyrone sa bahay, tanging sina Athena at Amethyst ang nasa sala. Si Athena naman ay nakaupo sa isang maliit na upuan sa harap ni Amethyst, habang si Amethyst na nakaupo sa upuan ay tinulungan siya sa pagsuklay ng kanyang buhok. Malungkot silang dalawa, hindi tulad ng ibang pagkakataon na masaya silang mag-uusap. Hindi nila magawa, wala ditong pangatlo nilang kapatid. Nawalan ng gana ang mga babae na hindi nila napansin na pumasok si Tyrone kasama si Aurora. Si Aurora na naka-holding hands kay Tyrone ay inagaw ang kamay niya at sumigaw habang tumatakbo papunta sa kapatid. Athena! Amethyst! Tuwang-tuwa siyang makita silang muli. Lumingon sina Athena at Amethyst para makitang may-ari ng pamilyar na boses, nakakasalita lang. Nang makitang si Aurora yon, pareho silang tumalon at tumakbo papunta sa kanya. Niyakap ng mahigpit ang tatlong babae. "Oh Aurora, sobrang na-miss ka namin," sabi ni Amethyst pagkatapos kumala sa pagkakayakap. "Naging malungkot kami simula nung mawala ka," sabi ni Athena. Pinagmamasdan ang mukha ni Aurora para makasigurado na hindi siya masasaktan. "Nandito na ako ngayon. Sobrang na-miss ko kayong dalawa." Nilaro ni Aurora ang magkabilang pisngi ni Amethyst at Athena. "Sinaktan ka ba ng matangkad na lalaking yon?" tanong ni Athena. Naroon ang mga bata na pilit na kinuha ni Michael ang mga bata. "Hindi naman, pero bad siya," sabi ni Aurora. "Huwag mo na siyang isipin. Siguradong sigurado ako na mahanap ka ni Daddy." Matapos to sabihin ni Athena, tumingala siya at nakita niya si Tyrone na nakatayo sa hindi kalayuan na may maaliwalas ng ngiti sa labi. Tuwang-tuwa si Tyrone na makita ang mga bata na nagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa. Nagustuhan niya ang katotohanang may tunay na pagmamahalan sa pagitan ng tatlong babae. "Daddy!" Masayang sigaw ni Athena at tumingala din sa Amethyst. Nang makita niya si Tyrone, naglakad siya kasama si Athena kung nasaan si Tyrone at niyakap siya ng dalawa. Pagkatapos nilang kumala sa pagkakayakap, sinabi ni Athena, "Daddy, salamat sa pagbabalik kay Aurora. Akong ama niyo, trabaho kong protektahan kayong lahat." Ngumiti si Tyrone at hinawakan ng dalawang bata sa kanilang mga kamay saka nagsimulang maglakad patungo sa kinaroroonan ni Aurora. "Nasaan si Alyssa?" tanong ni Tyrone sa mga bata. "Nasa loob siya kasama ng mga kapatid namin," sagot ni Athena. "Sige, pupuntahan ko lang siya. Siguradong matutuwang mga kapatid mo kapag nalaman nilang bumalik na si Aurora," sabi ni Tyrone habang naglalakad kasamang mga babae papunta sa kwartong kinaroroonan ni Alyssa at ng mga lalaki. Sa isang iglap, nasa harap na ng pinto si Tyrone at ang kanyang tatlong cute na babaeng mga anak. Marahan niya itong kinatok at narinig niya ang mabilis na hakbang. Napapalapit pagkatapos ay binuksan ni Zachary ang pinto. "Aurora!" Tuwang-tuwa siyang napasigaw. "Aurora!" Tumalon to sa kanya at niyakap siya. Ang natitirang dalawang batang lalaki sa kwarto ay umaasa na narinig nila ang tamang salita mula kay Zachary. Tumakbo sila patungo sa pinto at nang makita si Aurora, tumakbo sila sa kanya at niyakap siya ng sobrang higpit na halos mamatay si Aurora sa pagkahilo. Sobrang na-miss nila siya. Dahan-dahang bumaba si Alyssa mula sa kamat habang naglalakad siya patungo sa pinto para makita si Aurora. Nagdasal siya na sana hindi ito panaginip. Kinurot niya ang sarili matapos makita ang mga batang lalaki na umaaligid kay Aurora. Tumulo ng mga luha sa kanyang pisngi at tumingin siya kay Tyrone na may masayang muka. "Maraming salamat. Tungkulin ko na protektahan ng aking anak," sabi ni Tyrone. Matapos bigyan ng espasyo ng mga lalaki si Aurora, tumakbo siya palapit kay Alyssa at niyakap siya ng mahigpit. "Alyssa, na-miss kita." "I miss you too." Tumingkayad si Alyssa sa harap niya para masuri niyang mabuti ang mukha niya. "Nasaktan ka ba?" "Hindi po," nakangiting sabi ni Aurora at mas niyakap pa siya ni Alyssa. "Kailangan kong dalhin kayong lahat sa mama niyo ngayon. Sigurado kung hindi na siya makapaghintay na makita ka," sabi ni Tyrone. Na tinutukoy ay si Marcella bilang ina ng bata. Biglang nasira lahat ng mood ng mga bata. Halata sa mga itsura nila na mas gusto nilang makasama si Alyssa kaysa makasama si Marcella. Nauunawaan ni Tyrone ang kanilang saloobin at sinabing, "Ayaw niyo bang makita ang mami niyo?" Gayunpaman wala ni isa sa mga batang nagsalita bilang tugon sa tanong ni Tyrone. Tanging ang kanilang ekspresyon na nagsalita para sa kanila. Mahirap para kay Tyrone na maunawaan kung paano mamahalin ng mga batang ibang babae nang higit pa sa kanilang ina.
O baka hindi talaga nila nanay si Marcela. Tyron, tandaan mo, may mission pa ako para tulungan ng mga bata na mabawi ang kanilang alaala. Bakit hindi mo sila hayaang manatili sa akin sa loob ng 3 buwan? Tinitiyak ko sa iyo na sa loob ng 3 buwan, mababawi nilang memorya nila, sabi ni Eliza. Nakita ni Tyrone kung paano nagsalita si Eliza ng may kumpiyansa. Mahal ng mga bata si Eliza at mahal din ni Eliza mga bata. Ito ay misteryoso sa kanya kung isa sa alang-alang ang katotohanan na naniniwala siya na maaring hindi si Eliza ang kanilang tunay na ina. Itinuon ng mga bata ang kanilang mga tingin kay Tyrone pagkatapos magsalita ni Eliza. Naghihintay sa kanyang tugon. Lahat sila ay umaasa na papayag siya na manatili sila kay Eliza. Napansin to ni Tyrone sa mukha ng mga bata at sinabing, "Sige." Sabay-sabay na lumiwanag ang mood ng mga bata. Gayunpaman si Marcela ay pupunta dito bukas para makita ang mga bata. Pagkatapos, pwede na siyang umalis. Ngunit biglang, kanilang ina, nari siyang pumunta rito paminsan-minsan para makita ang kanyang mga anak dahil hindi madali para sa kanya na wala ang kanyang mga anak sa loob ng 3 buwan. Sabi ni Tyrone, "Walang problema doon, basta dito nakatirang mga bata sa akin." Tuwang-tuwa si Eliza na makakasama na siya ngayon ng kanyang 6 na anak. Malaki ang paniniwala niya na matutulungan niya silang mabawi ang kanilang memorya bago lumipas ang 3 buwan. Alam ni Eliza ni si Marcela ay laging gustong manggulo o mag-set up sa kanya sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon na makasama siya, ngunit magiging handa siya para doon. "Eliza, halika," sabi ni Tyrone at ang dalawa'y nagdahilan sa mga bata. Naglakad sila ng malayo hanggang sa makarating sila sa hagdan na patungo sa ibaba. Patay na si Michael. Sinira ni Tyrone ang malungkot na balita. Ano? Ang hari ba ng West Hill ang pumatay sa kanya? Nagulat si Eliza. Hindi, nagpakamatay siya at nagpakahulog sa burol. Bakit siya magpapakamatay? Tanong ni Eliza. Ipinaliwanag ni Tyrone ang lahat na nangyari sa kanya sa West Hill. Sobrang sama ng loob ni Eliza sa pagkamatay ni Michael. Hinawakan ni Tyrone ang kamay niya at marahan siyang hinila, palapit sa sarili niya. "Huwag mo nang isipin yun." Tumango si Eliza sa kanyang yakap. Dahan-dahang humiwalay sa yakap si Eliza at nagtanong si Tyrone, "Talaga bang matutulungan mong mga bata na mabawi ang kanilang memorya sa loob ng 3 buwan? Magtiwala ka sa akin," may kumpiyansang sabi ni Eliza. Kahit siya'y hindi alam kung saan nanggaling ang kumpiyansa. Nagkibit balikat si Tyrone at sinabing, "Well, mananatiling parusa ko sa'yo. Hindi mo maiiwan ang lugar na ito hanggat hindi pa lumipas ang isa pang 3 linggo. "Yes, boss." Mapaglarong bati ni Eliza. Maganda ang mood niya ngayon dahil sa mga anak niya na kasama niya ngayon. Natuwa si Tyrone sa reaksyon nito na pangiti. "Samahan mo ng mga bata. Bibisitahin kita paminsan-minsan at kung may kailangan ka, sabihin mo lang." "Sige, sa tingin ko wala na tayong kaaway, hindi ba?" Tanong ni Eliza. "Ang aking pamilya at ang iyong pamilya ay maaring ituring ng mga kaaway. Ang mga miyembro ng angkan ko ay kinasusuklaman ako ng sobra-sobra dahil kahit anong pilit nila akong ibagsak, ako ay laging bumangon. At ikaw sa katunayan ay kinasusuklaman ng iyong ama, pero hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Malalampasan natin ang lahat ng ito," sabi ni Tyrone. Si Marcela," napalunok si Eliza. "Kapag nagawa ko mabawi ng mga batang kanilang alaala at kinilala nila ako bilang kanilang ina, mag-uusap tayong muli. Sige, ingat ka. Mahigit 200 gwardiya dito na magbabantay at magpuprotekta sa iyo at sa mga bata. Wala kang dapat ipag-alala." "Sige, salamat," sabi ni Eliza at pinanood ang paglalakad ni Tyrone. Magaan ang pakiramdam niya, parang natanggal ang mabigat na pasaning nararamdaman niya. Lumingon siya na may matingkad na ngiti pa rin sa kanyang muka at tumawag kay Jane. Hindi na niya sinasagot ang tawag niya mula nang mawala si Aurora. Nang sagutin ni Jane ang tawag, nagsalita siya. "Eliza, ang unfair na hindi mo sinasagot ang tawag ko. Anong nangyari o may nagawa ba akong mali?" "Wala kang ginawang mali, kaya lang kinidnap si Aurora," sabi ni Eliza. "Ano? Kinidnap siya? Sinabi mo na ba kay Tyrone? Nasaan ka ngayon?" Labis na nag-alala si Jane. "Nahanap na siya ni Tyrone," sabi ni Eliza. Nakahinga ng maluwag si Jane at sinabing, "Muntik na akong tumigil sa paghinga. Sa tingin ko'y okay na si Aurora, hindi ba?" "Oo, sa kabutihang palad hindi siya nasaktan sa kahit anong paraan," sabi ni Eliza. "Mabuti kung ganun. Gusto ko ding ipaalam sa'yo na bumaba ang kita ng company nitong nakaraan. Siguro kasi dahil wala ka dito. Alam mo naman, college certificate lang ang meron ako. Hindi ako nag-aral, kaya hindi ko talaga kayang gampanan
na pamahalaan ng kumpanya, sabi ni Jane. Of course, alam ko. Sa totoo lang, hindi ko maiiwan ang kinaroroonan ko sa ngayon dahil hindi ako pinayagan ni Tyrone na lumabas dito ng isang buwan. Pero pwede tayong mag-video call sa hating gabi para pag-usapan ng kumpanya. Isa pa, titingnan ko mga mail na ipinadala mo sa akin ngayong gabi, sabi ni Eliza. Oh great! Sana okay ka lang, Eliza. Okay lang ako. Ang totoo niyan, ang mga bati kasama ko ngayon hanggang sa susunod na buwan. Ikukwento ko sa iyo kapag mag-video call tayo sa gabi. Sige, sabi ni Jane at binaba ang tawag. Naglakad si Eliza sa kwarto ng mga batay na sa napakagandang mood. Nakikita na silang lahat ay nasa kama na nagtatanong kay Aurora ang kanyang karanasan sa kung saan siya kinidnap. Babies, sabi ni Eliza at lahat sila ay tuwang-tuwa sa kanya. Magluluto ako ng masarap na pagkain para sa inyong lahat, sabi ni Eliza at natuwa ang mga bata. Alam na ni Eliza ang uri ng pagkain na pinakagustong kainin ng mga bata. Kaya pasimple siyang lumabas ng kwarto at nang lumabas siya sa kusina, nagsimula siyang magluto. Pagkatapos niya magluto, inuna niyang maghain ng pagkain sa mesa. Pagkatapos, itinawag ang mga bata na bumaba at kumain. Nang dumating ang mga bata sa hapagkainan at nakitang uri ng pagkain sa mesa, nagulat si Soren. Paano mo nalaman na itong paborito naming pagkain? Ako ang inyong ina, sabi ni Eliza. Huminto si Soren at umupo. Umupo rin ang ibang mga bata. Ang mga bata sa sandaling ito ay hindi alam kung sino ang kanilang ina, ngunit alam nila na ang bawat sikreto ay mabubunyag din balang araw. Umupo si Eliza at sinenyasan silang kumain. Sa isang iglap, masayang kinain ni Eliza at ng 6 na batang pagkain sa harapan nila. Pagkatapos nilang mabusog, iniligpit ni Eliza ang mga pinagkainan sa kusina, hinugasan at bumalik para makipaglaro sa kanila. Naglaro sila ng taguan at naging masaya ang lahat. Sa kalaunan, napagod ang mga bata pagkatapos ay dinala ni Eliza ang mga lalaki sa isang kwarto sa itaas at ang mga babae sa isa pang kwarto sa itaas. Tiniyak niyang komportable sila bago siya tuluyang humiga sa kama. Habang nasa higaan, nakapatong ang ulo sa unan at nakaunat ng mahabang katawan. Taimtim siyang umaasa na mababawi ang alaala ng kanyang mga anak. Kahit papaano, mababawi ng mga anak niya ang memorya nila. Nalutas na niya ang isa sa mga problema niya. Kung makikilala siya ng mga bata bilang nanay nila, baka makumbinsi nila si Tyrone na sila nga talagang magkakasama noon. Nang halos mahimbing na si Eliza sa pagtulog, tumunog ang kanyang telepono. At pagod siyang bumangon at kinuha to. Alam niyang hindi to maaring si Jane dahil hindi pa itong oras para tumawag si Jane. Nang makitang ang caller ID ay si Nylon. Hey Eliza, may balita ka ba tungkol sa bata? Nahanap na siya. Salamat sa concern mo, sabi ni Eliza. Oh my, masaya akong nahanap niya siya. Si Michael bang tumulong? Sa totoo lang, patay na si Michael. Ang balita sa kanya ni Eliza. Nagulat si Nylon sa narinig. Sinong pumatay sa kanya? Siya mismong naghulog sa sarili niya sa burol. Ito ay isang suicidal act. Paliwanag ni Eliza. Paano nangyari yun? Bakit siya magpapakamatay? Hindi ito maintindihan ni Nylon. Gayunpaman ipinaliwanag ni Eliza ang lahat. Nang ipinaliwanag sa kanya ni Tyrone, sakalang naintindihan ni Nylon. Nakaramdam siya ng sama ng loob sa pagkamatay ni Michael. I'm sorry, alam kong kaibigan mo siya. Nakiramay sa kanya si Eliza. Ayos lang Eliza, pwede ba tayong magkita ngayon? Medyo urgent to, sabi ni Nylon. Oh, bakit urgent? Mahinahon tanong ni Eliza. Naisip niya na baka kinukumbinsi lang siya ni Nylon na makipagkita sa kanya dahil lagi niya itong gustong makita. Mayroon akong ebidensya na magpapatunay na tatay mo talagang ama mo at hindi bayarang babae ang nanay mo, sabi ni Nylon. Umupo si Eliza ng tuwid at sinabing, pero patay na ang taong nag-set up sa aking ina noon at pumatay sa kanya. Sinubukan akong tulungan ni Michael na ibunyag ang katotohanan tungkol sa aking pagkakakilanlan sa aking ama noon ngunit pinatay ni Marcel ang gigulo bago niya may pagtapat ang katotohanan sa aking ama. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Ngayon, malalaman ng tatay mong totoo tungkol sa pagkatao mo at malalaman niya kung sino talaga si Conchita. Pero kailangan mong makipagkita sa akin ngayon, sabi ni Nylon. Okay, isend mo sa akin ang address kung saan kita kikitain. Okay. Nagulat si Eliza nang makitang address ng isang hotel ang address ni pinadala ni Nylon. Isang hotel?
Nagtaka si Eliza kung bakit kailangan niyang makipagkita sa kanya sa isang hotel. Katwiran ni Eliza, baka wala na siyang pagkakataong muli, kaya dali-dali siyang lumabas. Nakita niya ang daan-daang gwardya sa paligid ng bahay, gaya ng sinabi ni Tyrone. Tinawag niya ang pinuno ng bantay at sinabi sa kanya na kailangan niyang umalis dahil may mahalaga siyang gagawin. Nag-utos si Mr. Tyrone na huwag kang hayaang lumabas, ma'am. Magalang na sabi ng head of guard. Kailangan mong gawin ito para sa akin. May isa lang akong pagkakataong malaman ang katotohanan na matagal nang nakatago. Please, sekreto mo na lang ang pag-alis ko ngayon, pakiusap ni Eliza. Sobrang delikado nito, ma'am. Hindi ako karapat-dapat na sumuway sa isang lalaking tulad ni Tyrone Aliman, sabi ng head ng guard. Please, hindi na ako magtatagal at makakabalik din ako kaagad. Taimtim na pakiusap ni Eliza. Kitang-kita ng head of guard ang desperasyon sa mukha ni Eliza kaya pinayagan niya ito. Pumasok si Eliza sa sasakyan at kaagad na pinaandar ito palabas. Mabilis siyang nagmaneho, papunta sa hotel at pagkababa niya ay napansin niyang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa likuran niya. Ito ay ang sports car ni Tyrone Aliman. Halos tumigil sa pag-andar ang puso niya nang makitang sasakyan. Itinuon ni Eliza ang kanyang tingin sa kotse na may malakas na tibok ng puso. Naramdaman niya ang pawis sa kanyang noo. Walang saysay na umalis dahil malamang nakita na siya ng nasa loob ng sasakyan. Sa pagbukas ng sasakyan, pakiramdam niya ay gumapang ang puso niya hanggang sa kanyang lalamunan. Halos mawalan siya ng balanse sa pagtayo. Isang mahabang binti ang lumabas sa labas ng kotse ng dahan-dahan at kinailangan ni Eliza na kumapit sa kanyang dibdib. Naku, hindi sana si Tyrone Aliman ito. Bulong niya sa sarili at kalaunan. Dahan-dahang lumitaw ang figura. Nang makita ni Benji, gumapang ang puso niya pabalik sa orihinal nitong lugar at nagpakawala siya ng mabigat na hininga. Yumuko pa siya at pinatong ang kanyang dalawang braso sa kanyang mga tuhod na parang tumakbo lang siya ng 100 metro. Lumakad papunta sa kanya si Benji at nang tumayo ito sa harapan niya, tinanong niya ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Tyrone Aliman? Tumayo si Eliza at napalunok. Benji, kailangan mo itong itago. Samantala, magkasama na si Nylon at Eliza. Handa nang isiwalat ang kasamaan ni Conchita. Ilagay mong iyong tenga sa pintong ito at makinig ka. Sabi ni Nylon at ginawa ni Eliza ang utos. Narinig niya ang mga ungol ng isang babae. Halata na may 2 taong nagtatalik sa kwartong iyon. Sino sila? Tanong ni Eliza kay Nylon matapos tanggalin ng tenga sa pinto. Si Conchita at isa sa mga secret boyfriend niya. Sagot ni Nylon. Ano? Marami pa siyang kasamang lalaki kahit kasal na siya sa tatay ko, ha? Oo, malamang hindi siya nakokontento sa tatay mo sa kama. Kaya eto, inimbitahan ko ng tatay mo para makita niya mismo. Kapag nahuli niya sila, maunawaan niya na si Marcela isang malanding babae na niloloko lang siya. Malamang na mawalan siya ng tiwala sa kanya, sabi ni Nylon. Mabuti, sana dumating agad ang tatay ko, sabi ni Eliza. Umaasang mangyayari ang lahat ng iyon ayon sa plano. Pero may paraan ba siya para makumpirma na anak niya ako? Oo, aanyayahan ko siyang sumama sayo sa ospital matapos niyang mahuli si Conchita sa mga ginagawa niya at gumawa ng DNA test sa inyo. Dahil doon masisigurado niya kung sino talagang anak niya, sabi ni Nylon. Lalong sumaya at umaasa si Eliza. Taimtim siyang nanalangin sa kanyang puso nang lahat ay mangyayari sa plano. Makalipas ang 2 minuto ay nakatanggap si Nylon ng tawag at sumagot siya. Okay, papuntahin mo siya sa room 5, 3rd floor. Pagkatapos ay binaba na niyang tawag, malapit na bang tatay ko? Tanong ni Nylon. Oo, labis na kinabahan si Eliza. Sa isang iglap, inakay na isang lalaki sa Carlito na kinaroroonan ni Nylon at Eliza. Napakunot ang noo ni Carlito na makita si Eliza ngunit hindi siya nakapag-react dahil sa presensya ni Nylon. Bahagya siyang yumuko kay Nylon na kasalukuyang Major General ng North Hill. Major General, ikinagagal ako na makita ka. Sabi ni Carlito at hindi pinansin si Eliza na parang hindi siya nakikita o kilala. Malapit mo nang maranasan ang pinakamalaking pagkabigla ng iyong buhay, Mr. Carlito. I-twist mo lang ang knob ng pinto na ito, tingnan mo mismo, sabi ni Nylon. Iniisip ni Carlito kung anong ibig sabihin ni Nylon. Kaswal niyang pinihit ang knob at binuksan ang pinto. Halos lumuwa ang mga mata niya na makitang isang babaeng nakaupo sa kandungan ng ibang lalaki. Bagamat nabuksan na niya ang pinto, hindi man lang napansin na lalaki at babae. Sabik na sabik sila sa kanilang pagtatalik. Nakilala ni Carlitong buhok ng babae. Si Conchita yon. Maging ang hubog ng kanyang hubad na katawan ay katulad ni Conchita.
Si Conchita kaya ito? Hinawakan niya ang kanyang dibdib at tumawag habang taimtim na nagdadasal na hindi ito si Conchita. Conchita! Huminto ang babae sa lalaki at agad na lumingon nang magtamang mukha niya kay Carlito. Tumalon siya palayo sa lalaki na bilis na nakahanap ng duvet. Saka tinakpan ng hubad na katawan nito. Sobrang nasaktan si Carlito. Conchita! Niloloko mo ko? Naisip ni Carlito na baka panaginip lang ito. Palaging masyadong inosente sa harap niya si Conchita. Palagi kanyang niloloko. Naglakad si Nylon sa loob ng kwarto at sinabing, itong lalaking katalik niya isa lang sa mga secret boyfriend niya. Dagdag pa ni Nylon. Mariing naikuyom ni Carlito ang kanyang kamao at gusto niyang tumakbo palapit kay Conchita para ipaghiganti ang kanyang galit, ngunit tinawakan ni Nylon ang kanyang kamay. Hindi ka pwedeng manakit ng babae sa harap ko, sabi ni Nylon. Sumusobra na siya. Naglakas loob siyang lokohin ako pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya. Si Carlito ay nagsasalita mula sa isang pinakamalalim na bahagi ng kanyang masakit na puso. May magagawa ka pa na mas mabuti kaysa dyan, sabi ni Nylon at binitawan ng kamay. Agad na tinawagan ni Carlito mayordomo ng pamilya Buenavista. Utos niya, ihagis ang lahat ng gamit ni Conchita sa labas. Pagkababa niya ng tawag, galit niyang sinabi, hindi naman talaga ako kasal sa witch na ito. Mas maganda pa nga yung ganyan. Hindi ako magabalang i-stress ang sarili ko tungkol sa divorce. Sabi ni Carlito tumalikod kay Conchita. Kung hindi dahil sa presensya ni Nylon sa kwarto, malamang napatay niya si Conchita. Malaki ang tiwala niya kay Conchita at pinakitunguhan niya ito. Nang may pagmamahal at pangangalaga, ibinigay niya sa kanya at sa kanyang anak ang lahat ng gusto nila. Nilingong muli ni Carlito si Conchita na may masakit na puso bago ito lumabas ng kwarto. Nang makita si Eliza sa labas, hindi niya matingnan ang mukha nito. Nakokonsensya siya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Paano kung tunay na anak talaga niya si Eliza at niloloko lang siya ni Conchita? Pero namatay talagang nanay ni Eliza sa bahay ng isang gigolo. Lumabas si Nylon at sinabing, magaling ng teknolohiya ngayon at dapat mong malaman na ang DNA test ay ang pinakamahusay na paraan upang makumpirma kung isang tao ay yung tunay na anak o hindi. Pero mas nagtiwala ka kay Conchita kaysa sa science, sabi ni Nylon habang si Carlito naman ay tahimik lang na nakatingin sa kanya. Sama-sama tayong pupunta sa ospital at magsasagawa ng DNA test sa inyong dalawa ni Eliza. At doon mo malalaman mismo sa sarili mong resulta. Malalaman mo kung anak mo ba talaga siya o hindi, sabi ni Nylon. Hindi rin alam ni Carlitong sasabihin na tahimik din si Eliza. Tara na, sabi ni Nylon at nagsimulang maglakad ang lahat. Ilang segundo lang ay nasa loob na ng sasakyan ni Nylon sina Nylon, Carlito at Eliza. Si Carlito ay labis na nawasak sa katunayan ng kanyang puso'y sumasakit ng husto. Ang karumal-dumal na eksenang nakita niya ng ilang minuto ay labis siyang nasaktan. Walang nagsasalita sa isa't isa hanggang sa huminto ang sasakyan sa underground na garahe ng ospital. Nang makalabas na silang lahat sa sasakyan, nagsimulang tumibok ang puso ni Carlito. Natakot siya kung ano magiging resulta ng DNA test. Mapapatawad ba niya ang kanyang sarili kung malalaman na anak niya talaga si Eliza? Siyang nagdulot ng sakit sa kanya sa halos lahat ng mga taon ng kanyang pamumuhay. Mabilis na dinaluhan ng mga doktor si Nylon at sa isang iglap, nakuhang mga sample ng dugo ni Carlito at Eliza. Habang si Eliza, Nylon at Carlito ay pareho naghihintay sa isang pribadong kwarto para sa resulta ng pagsusuri sa DNA. Nagsalita si Nylon. Si Conchita ang nag-set up sa ina ni Eliza noon. Ang ina ni Eliza tapat sa iyo ngunit dahil sa labis na pagmamahal na meron si Conchita para sa iyo, nakipag-ugnayan siya sa isang gigolo. Para i-set up ang nanay ni Eliza at ang masama pa, sinabi niya sa gigolo na patayin ang kanyang ina. Minsan nang sinabi ni Michael kay Nylon ang totoo tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Eliza. Nagpunit-punit ang puso ni Carlito at nanginginig na sabi nito, totoo ba talaga yon? Oo, dinala sa'yo ni Michael ang gigolo noon. Pero pinatay siya ni Conchita gamit ang kanyang hairpin para hindi siya maipagtapat sa iyo ang totoo, saka siya nagpanggap na parang siyang nasaktan. Sabi ni Nylon. Hindi alam ni Carlito kung bakit madaling paniwalaan ang lahat ng sinabi ni Nylon, marahil dahil nakita niya si Conchita kung sino talaga siya. Dumating ang doktor at sinabing, eto na pong resulta ng DNA test, sir. Ibigay mo yan sa kanya. Minuwesta ni Nylon si Carlito at inabot sa kanya ng doktor ang resulta ng test. Dahan-dahan tong tinanggap ni Carlito at pumikit saglit bago niya binasang nilalaman ng resulta ng DNA. Nang makitang lumabas sa resulta ng DNA na si Eliza ang kanyang tunay na anak, naramdaman niyang gumuho ang mundo.
Nahulog ang DNA test mula sa kanyang kamay at nakaramdam siya ng guilt. Sumenya si Nylon na umalis ng doktor. Tumulo ang luha ni Eliza. Lumabas na rin sa wakas ang katotohanan. Akala ni Conchitang itatago ng matagal na panahon. Dahan-dahang lumingon si Carlito kay Eliza at napaluhod. Eliza, patawarin mo ko. Iniwan ni Nylon ang mag-ama sa kwarto. Lalong umiyak si Eliza. Hindi niya alam ang gagawin. Ang kanyang ama ay nagpakita sa kanya ng pagkamuhi sa buong buhay niya. Mula noong siya ay bata pa, siya ay pinahirapan at inabuso ni Conchita, ngunit ang kanyang ama ay nagpapakita lamang ng walang malasakit sa kanya. Napakaraming taon nang kitang nasaktan, sa tingin ko ay wala akong magagawang makapagpapatahimik sa'yo. Umiyak na sabi ng matanda. Malaki ang kasalanan ko sa'yo at sa iyong ina. Ibinaba niyang kanyang ulot agresibong humikbi. Pinunasan ni Eliza ang mga luha sa kanyang muka, ngunit hindi pa rin siya makapagbitaw ng kahit isang salita. Nakatingin lang siya sa kanyang ama. Hindi ko hahayaan si Conchita na hindi maparusahan. Pinatay niya ang iyong ina, na aking pinakamamahal na asawa at ginawa niyang kamuhian ng aking mga anak. Ha? Mapait at galit na daing ni Carlito. Hindi kita mapapatawad. Sabi ni Eliza at padabog na lumabas. Mas nataas ang sakit na nararamdaman niya. Anong magagawa ng kanyang ama para gumaling ang mga galos at pasa na hinayaan niyang idulot sa kanya ng ibang tao? Hindi niya ito mapapatawad. Ayaw na niyang makita pa siya. Habang sumusugod siya sa labas na may wasak na puso at hinahanap si Nylon, isang matigas na boses ang nagsalita sa likuran niya. Sinong nangahas na sawayin ng utos ko? Takot na napalingon si Eliza sa narinig na boses at nang makita niya si Benji, nakahinga siya ng maluwag. Sinadya ni Benji na gayahin ang boses ni Tyrone. Tinakot mo ko, sabi ni Eliza habang sinusubukang maghabol ng hininga. Nagkibit balikat si Benji at tumawa. Isusumbong sana kita kay Tyrone kung hindi dahil kay Jane. Jane? Personal assistant ko? Anong meron sa kanya? Nagtaka si Eliza kung bakit si Jane ang dahilan kung bakit ayaw niyang isumbong kay Tyrone ang pagsuway nito. Kalimutan mo na, umuwi na tayo, sabi ni Benji at nagsimulang maglakad kasabay ni Eliza. Kailangan kong makita si Nylon at sabihin sa kanya na aalis na ako, sabi niya. Tawagan mo na lang siya. Tandaan mo na masyadong delikado para malaman ni Tyrone na nasa labas ka ng bahay. Paalala ni Benji sa kanya. Bago pa man matawagan ni Eliza si Nylon, lumitaw ito sa likuran niya, tinawag. Eliza, nilingon siya ni Eliza at sinabing, Maraming salamat Nylon, natutuwa ako na sa wakas ay naliwanagan na siya sa katotohanan. You are welcome. Kinatid ka na yata ni Benji pa uwi. Tama, kailangan ko nang bumalik sa bahay bago pa malaman ni Tyrone. Sabi ni Eliza at tumango siya. Tatawag ka ba mamaya? Sabi ni Nylon at naglakad palayo. Sa isang iglap, parehong nasa loob ng sasakyan sina Eliza at Benji. Ilang segundo matapos umandar ang sasakyan, tumawag si Eliza kay Ismael at sumagot siya. Ismael, guess what? Sabihin mo na sa akin ano yon? Nainip na tanong ni Ismael. All thanks to Nylon. Tinulungan niya tayong ibunyag ang katotohanan na si Carlito ang ating ama. Ang ating ama ngayon ay naniniwala na tayo ang kanyang tunay na anak. Masayang sabi ni Eliza. Alam kong lalabas din ang katotohanan balang araw. Hindi kailanman ginampanan ng lalaking yon ang kanyang papel sa atin bilang ating ama. Kilala ko lang siya bilang ama ko pero hindi ko siya kailanman ituturing na ama, ani Ismael. Naintindihan ni Eliza si Ismael ang kanilang ama ay nagkasala sa kanila ng labis na kailangan nila ng maraming lakas upang patawarin siya. Naiintindihan ko. Ingat ka kuya. Ikaw din. Ibinaba ni Eliza ang tawag. Lumingon siya sa side profile ni Benji at biglang napangiti nang may pumasok na ideya sa isip niya. Tingnan mo kung sino ang may crush sa aking personal assistant. Kusang umubos si Benji at halos umiwas ng tingin pero dahil nagmamaneho siya, kailangan niyang mag-concentrate. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Bakit namumula ka? Tanong ni Eliza kay Benji. Kinaiinisan ni Benji ang katotohanan na nakita siya ni Eliza na namumula. Gusto niyang ilibing ng buhay ang sarili, ngunit kailangan niya na muna itong ihatid pa uwi. Ano ang mangyayari ngayong lumabas na ang katotohanan tungkol sa ginawang kasamaan ni Conchita? Ano ang gagawin ni Conchita ngayong buko na siya ng asawa? At ano ang balitang dudurog sa puso ni Eliza? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.